Kung hindi pa tumama sa mukha ni Maria ng sikat ng araw ay hindi pa siya magigising. Nang mag-angat siya ng ulo ay nahagip niya ng tingin ng desk clock sa ibabaw ng night table. 9:30 na ayon doon, tanghali na pala. Bumangon siya. Nang makitang wala siyang saplot matapos mahiwalay ang comforter sa kanyang katawan, ay naalala niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Niyakap niya ang sarili at muling napapikit. Binalikan niya sa isip ang mga nangyari. Kagabi habang inangkin siya ni Travis, ay siya ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. May ngiti sa mga labing, umahon siya mula sa kama at inayos ang sarili. Umalis na bang sir mo? Tanong niya sa nakasalubong na si Petra. Hindi ho, siguro ho kung hindi sa beach, nasa park o di kaya nasa tennis court. Linggo nga pala noon, hindi aalis ang asawa. Magluluto siya ng special lunch para sa kanilang dalawa. Pagbalik nito sa villa ay kasama nito sina Lyndon at Devlin Raymond. Galing ang mga ito sa paglalaro ng tennis. Tamang-tama namang tapos na siyang magluto katulong si Petra. Inibita niyang doon na mag-lunch ang mga bisita ng asawa. Wow, you're so very lucky pare, sabi ni Lyndon. Expert pala sa cooking si Marian. Ang sarap nitong pasta con chili carne ah. Mukhang madadalas ako makikilunch dito. I agree to that pare, segunda ni Raymond. Pwede mo bang turuan sila Arnie ng recipe na ito Marian? Ang tinutukoy nito ay ang special marcon niya. She's an expert pagdating sa pasta, sabi naman ni Travis. Tama ba iyong nahihimigan niyang pagmamalaki sa tinig ng asawa? At natutuwa siya sa ideyang napiplease niya ang asawa. Nang gabing iyon, nauna siyang magpahinga. Ang alam niya ay nasa villa sina Marco at ang asawa. May pinag-uusapang project ang mga ito para sa villa, kasama ang ilan pang villa owners. Ipinagtaka pa nga niya kung bakit hindi ito gumayak para sa dinner date daw nito with Cassandra. Gayunpaman ay labis niya itong ikinasaya. Nagising lang siya sa lagaslas ng tubig sa bathroom. Nagsa-shower si Travis. Hindi niya alam kung bakit napangiti siya. Hindi siya mangungulila sa kama sa gabing iyon. Bumangon siya habang nasa bathroom pa ang asawa. Naglagay siya ng kaunting kulon sa magkabilang tenga. Saka muling pumailalim sa comforter. Ulo lamang niya ang nakalabas. Nagtulog-tulugan siya. Nakiramdam lang siya ng mga sumunod na sandali. Maya-maya'y lumabas na si Travis. Amoy na amoy niyang magkakahalong scent ng imported na pabango, shampoo at masculine fragrance ng cologne na ginamit ng asawa. The scents made him handsome at para sa kanya'y lalong lumakas ang appeal nito. Hindi nga nagtagal ay nahiga na ito sa kanyang tabi. Ingat na para bang ayaw nitong magising siya sa pag-aakalang himbing na siya. Di nagtagal ay naramdaman na niya ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Ang init pa lamang ng hininga nito ay kaya nang tumupok sa buo niyang pagkatao. Napariin ang pagkakapikit ni Maria nang maramdaman ang labi nitong pababa na sa kanyang balikat. Kiniliti siya ng sensasyong hatid niyon. Gusto na niyang humarap dito at yakapin ito, ngunit inawat niya ang sarili. Hinintay na lamang niya ang susunod pang gagawin nito at hindi naman siya nainip. Dahil iniharap siya nito habang magkaagapay na humahalik at dinadama ang katawan niya. Hindi siya dumilat bagamat bahagya siyang gumalaw. Nag-concentrate siya sa pagdama sa kaluwalhatiang ibinibigay nito sa kanya. Iyon ang gusto niya kay Travis. Nagiging unselfish at passionate ito kapag inaangkin siya. Tinitiyak nitong masisiyahan siya. At siya muna ang pinaliligaya nito bago ang sarili. Kahit sinasabi nitong hindi siya nito mahal, hindi ganoon ang nararamdaman niya. Dahil parati siya nitong pinaliligaya, inihahanda muna siya, pinag-iinit bago tuluyang angkinin. You're so beautiful. Wika nito habang patuloy ito sa pagdama sa kanya. At lalo siyang kinikilig sa paraan nito ng pagsambit sa kanyang pangalan. At least alam niyang hindi si Clarice ang iniisip nito habang inaangkin siya. Naging mapag-ubaya naman siya, totally surrendering herself to him. Dahil sa mga pagkakataong ganito lamang niya nararamdamang hindi ito napupuot sa kanya. He made her a complete woman again. Nakatulog siyang nakangiti dahil nakayakap si Travis sa kanya. Simula noon naging parang normal na ang pagsasama nila ni Travis. Animoy walang anumang problemang pinagdadaanan. Halos 2 buwan na wala silang ganoong iringan. Lunes hanggang Huwebes ay sabay silang lumuluwas sa Maynila. Idinadaan siya ni Travis sa restaurant at sinusundo rin pabalik sa villa. Bagamat may mga pagkakataong malamig pa rin ito sa kanya, ipinagpapasalamat na rin niyang nabawasan na ang pagiging masungit nito
At least hindi na siya nanginginig sa takot sa bawat titig at mando nito at handa siyang gawin ang lahat, malusaw lang ang galit ng asawa sa kanya. Ang isa pang ikinatutuwa ni Marian ay mas madalas na itong natutulog sa kanyang tabi. Kung sa kabilang silid man ito nahiga, magigis na naman niya itong sa tabi niya kahit hindi naman siya inaangkin ito sa tuwing tatabi sa kanya. Hindi ka ba luluwas? Tanong ni Travis sa asawa isang umaga habang nagbibihis siya. Paano'y nakabaluktot pa rin si Marian sa ilalim ng comforter. Dati naman ay maaga itong bumabangon para personal siyang asikasuhin bago sila gumayak at sabay na lumuwas. Nang hindi ito sumagot ay muli niya itong nilingon. May nakita siyang empty foils ng paracetamol sa ibabaw ng night table. Dinaman niya ang noo ng asawa. Nag-alala siya nang madamang mainit ito. Marian, may sakit ka ba? Masama lang ang pakiramdam ko pero wala akong sakit. Come on, ipapacheck up kita. Huwag na, I said wala ito. Magpapahinga lang siguro ako. Hindi naman mapalagay si Travis. Naroong nagkamali siya sa paglalagay ng kanyang necktie. Parang hindi niya gustong iwan ng asawa. Gusto niya itong lapitan at damhin uli ang noo upang makatiyak na walang kaso ang nararamdaman nito. Ngunit nang akmana niyang idadaiti ang palad sa noo nito'y nag-alangan siya. Pride bang pumipigil sa kanya? Nakalabas na siya ng kwarto nang maalalang naiwan niya ang kanyang briefcase. Hindi niya maunawaan kung bakit para siyang tuliro. Elsa, Petra! Tawag niya sa dalawang maids na parehong natataranta sa paglapit sa kanya matapos iwan ang ginagawa. Sir, wika ni Elsa. Bantayan niyo ang Marian niyo ha. Ikaw Petra, tawagan mo kaagad si Dr. Roland. Painumin niyo kaagad ng gamot ang ma'am ninyo. Oho sir. Saka lamang siya nakaalis. Bakit ba binibaby niyo ako? Tumawag pa kayo sa doktor eh. Masama lang naman ang pakiramdam ko, wala ito. Ani Marian. Kabilin-bilinan ho ni sir yun. Hindi nga mapakali kanina eh. Parang bantulot pa ngang umalis. Nag-aalala ho sa inyo. Napakunot noo si Marian. Totoo bang sinasabi ni Petra? Nag-aalala si Travis sa kanya? Ayon sa mga symptoms na sinabi mo, I advise you to go to an OB-GYN. Sabi ng doktor matapos siyang tingnan. OB-GYN? Bakit ho, doktor? Maang natanong niya. May palagay akong you are not sick. I think you're pregnant. Napatda naman si Marian. Pregnant? Sa labis na tuwa ay nayakap ni Marian si Elsa pagkatapos kumpirmahin sa OB-GYN na pinagkonsultahan niya na siya ay nagdadalang tao. Hindi niya naawat ang sarili. Tinawagan kaagad niya ang asawa. Eksakto namang kakatapos lamang ng meeting ni Travis sa mga top executives ng Morales Manufacturing nang tumunog ang kanyang CP. Sinagot niya iyon. What? You're pregnant? Napalakas na sabi ni Travis nang marinig ang ibinalita ni Marian mula sa kabilang linya. Napalingon sa kanya sina Christopher at ang kanyang tita Diane. Who's pregnant, Travis? Tanong ng tiyahin niya. Marian is pregnant, tita. I'm going to be a dad soon. Excited niyang pagbabalita rito. Totoo ang kasiyahang nararamdaman niya. Ngunit tiyak niya ngayong hindi dahil malaki ang posibilidad na siyang makakuha ng posisyong pinag-aagawan nila ni Christopher. Lingid sa kanya, halos magngit-ngit ang kalooban ng pinsan. Excited na umuwi si Travis ng hapong iyon. May mga dala siyang prutas at bulaklak para kay Marian. Ngunit pagdating niya sa bahay ay inabutan niya itong may bisita sa salon, si Anthony, at mukhang nagkakatuwaan ang mga ito. Alam niyang hindi lang pakikipagkaibigan ng pakay ng kapatid ni Greg kay Marian. Isa ito sa mga lalaking hayagan ng paghanga sa kagandahan ng kanyang asawa. At hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya. Basta bigla siyang nawala ng ganang ibigay kay Marian ang mga dala niya para rito. Nag-drop by lang siya. Paliwanag ni Marian sa asawa nang sundan niya ito sa loob ng bahay. Hindi kumibo si Travis. Nagtuloy-tuloy lang ito sa itaas. Ngunit halata niyang galit ito. Huwag namang sabihing nagsiselos ito sa presensya ni Anthony. Aren't you happy na magkakababy na tayo? Nananansyang tanong ni Marian sa nakatalikod na asawa. Of course, I'm happy. Anito nang humarap sa kanya, mabalasik ang anyo. Dahil nakasisiguro na ako ngayon na ako ang magiging presidente ng kumpanyang iniwan ni Lolo. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at padabog na nag-alis ng suot sa harap niya at nagtuloy sa bathroom. Naiwan siyang parang itinulos na kandila dahil sobra siyang nasaktan sa sinabi nito. Nagtuloy siya sa beranda upang paluwagin ang puso. Pinilit niyang kalimutan iyon. Bumaba siya para ipagluto ang asawa kahit masama pa rin ang loob niya. Hindi niya balak magpakamartir.
Pero alam niyang maaaring ikinagalit lang nito ang pagpunta ni Anthony doon. Damang-dama niya ang excitement sa tinig nito kaninang ibinalita niyang buntis siya. Kasalukuyan siyang naghahanda ng mesa nang tumunog ang sipi niya. Rafael? Nagulat siya nang makilala ang boses ng caller. Wala siyang kamalay-malay na nasa bungad na ng kitchen si Travis. Nakatalikod siya sa gawing iyon kaya hindi niya namalaya ng presensya nito. Gusto kitang makausap, magkita tayo. Ani Rafael sa kabilang linya. Magkita? Oo Marian, may malaki akong problema, naguguluhan ako. Anong? Basta't magkita tayo please. Ang pagsasama namin ni Gladys ang dahilan dito. Rafael, baka may makakita sa atin at makarating kay Gladys. Marian, please. Magulong-magulo lang ang isip ko. Kailangan ko ng kausap. At alam kong ikaw lang pwede kong pagkatiwalaan ang problema ko. Halos magmamakaawang sabi nito. Okay, saan mo gustong magkita tayo? Nagtatagis ang mga bagang na umalis mula sa kinatatayuan si Travis. Sabi ko na nga ba't mahilig ka lang magkunwaring inosente? Pero ang totoo hindi ka inosente. Nangangaliwa ka. Hindi ako papayag na lokohin mo ko. Kailangan ko ang anak ko na maibibigay mo. Hindi siya nagpahalata sa kimkim niyang galit sa asawa, ngunit sa guest room siya natulog. Kinabukasan sumabay si Marian sa pagluwas ni Travis sa Maynila. Bakit kailangan pang madalas kang lumuwas? Tanong nito sa matabang na tinig habang nagmamaneho. Ayokong iasa kay Rika ang lahat sa pagpapatakbo ng restaurant. Wala pang kalahating taon yun. Ang personal supervision ko pa rin ang kailangan. Kung i-insist kong ipaabaya mo na kay Rika ang pamamahalan yun, dahil baka makasama sa kalagayan mo. Kahit may pasubali sa tono ay nangibabaw pa rin ang dominance sa tinig nito. Magdadalawang buwan pa lang ang tiyan ko. Hayaan mo walang mangyayaring masama sa anak mo. I'll take care of the baby. Para hindi mawala sa iyong presidency sa kumpanya niyo. Hindi na ito kumibo. Pero kung tiningnan lang sana niya si Travis ay makikita niya ang pagtatagis ng mga bagang nito. May kutob kaya itong makikipagkita lang siya kay Rafael ng araw na yun? Sabay ba tayong babalik sa villa? Tanong niya rito nang maihatid siya nito sa restaurant. Hindi siguro, may dinner date pa kami ni Cassandra. Yun lamang at kunot noong umalis na ito. Ipinagyabang pa sa akin na may date sila ng babaeng yun? Himutok ni Marian. Bakit hindi na lang si Cassandra ang hiningaan niya ng anak? Alas 7 ng gabi ang usapan nila ni Rafael na magkikita sa isang Japanese restaurant sa Makati. Pagkagaling sa Marian's Pizza ay nagtuloy na siya sa nasabing lugar. Naghihintay na ito nang dumating siya. Akala ko hindi ka na darating. Nakiusap ka at kapag kaligayahan ni Gladys ang nakasalalay, I'll do everything. Thanks at pinagbigyan mo ako uli, Marian. Natatakot akong may mangyari na namang masama sa palihim na pagkikita nating ito. Bakit kasi kailangan pang palihim? Hindi dapat malaman ni Gladys ang pag-uusapan natin. Mukhang importante nga, tungkol saan? May nabuntis akong babae, Marian. What? Maang na reaksyon niya. Hindi ko gustong saktan si Gladys, pero gusto kong magkaanak. Natukso ako sa iba. Nang magbuntis ang babae, ang sabi ko hindi ko siya pababayaan. Kukunin ko ang bata at ako nang bahala sa anak ko, pero nagde-demand na siya ngayon. Ayaw nang bumitaw sa akin. What will I do? Napailing si Marian, saka nagpakawala ng buntong hininga. What are you doing with your life, Rafael? Hindi ka pa ba natuto? Dahil sa pagiging impulsive mo, nasira tayo, pati na ang kapatid ko. Pagkatapos may iba pang buhay na nadamay dahil sa ginagawa mo sa buhay mo. Sina Clarice at ang anak niya. Now here you are again. I told you, anak lang habol ko kay Katrina, Marian. Hindi ko gustong magulo ang buhay ko. Nang mangako ako sa'yo na aayusin ko ng pagsasama namin ni Gladys, I meant it. Sa tingin mo, hindi masasaktan ng kapatid ko kapag nagkaroon ka ng anak sa ibang babae? Hindi ako aamin sa kanya. Palalabasin kong inampun ko ang bata. Saka ko na ipagtatapat kapag kaya na niyang tanggapin. Ano ang may tutulong ko sa'yo ngayon? Tulungan mo akong kausapin si Katrina. Magpakilala kang asawa ko. Sabihin mo sa kanyang layuan at patahimikin ako. Oh my God, Rafael! Hindi ka naman dating ganyan. Bakit parang nawalan ka na ng direksyon? Kung kailan may asawa ka na. Hindi mo ba alam habang sinasaktan mo si Gladys na sasaktan din ako? Alam mo kung gaano ko pinoprotektahan ang feelings ng kapatid ko. Inako ko na nga ang kasalanan mo para lang huwag siyang masaktan, hindi ba? You're partly to be blamed kung bakit nagkakaganito ang buhay ko, Marian. Huwag na tayong magsumbatan at magungkatan. May asawa na rin ako. Bakit hindi mo na lang ayusin ang buhay mo para sumaya naman ang kapatid ko?
Kung alam mo lang na pinarurusahan ako ngayon ng lalaking pinakasalan ko dahil sa'yo. Gusto sana niyang idagdag. Ito na ang magiging huling pang-iistorbo ko sa'yo, Marian. Pangako. Okay, gagawin ko ang pinagagawa mo. Provided natutupad ka na sa pangakong hindi ka na muling gagawa ng ikasasama ng loob ni Gladys. Seryoso na wika ni Marian. Nagyuko naman ito ng ulo. Nang mga oras na iyon ay papasok naman sa restaurant na iyon sina Travis at Cassandra. Iginigiya sila ng receptionist sa isang table nang may biglang tumawag sa pansin ni Travis. Ang isang couple na nasa table sa gawing sulok. Kahit subdued ang ilaw sa kinaroroonan ng mga ito ay hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang mga ito. Lalo na ang babae na medyo nakaharap sa kinaroroonan nila. Come on, let's look for another place. Biglang yaya niya kay Cassandra. But why? Nagulat na reaksyon nito. Ngunit bago pa niya ito sagutin ay nahila na niya ito palabas ng restaurant. I will hate you more for this, Marian. Nangingit-ngit ang kaloobang sabi ni Travis sa sarili. Sa bahay ng mami niya natulog si Marian ng gabing iyon. Kinabukasan ay nagdaan muna siya sa restaurant at tanghali na nang magpasyang umuwi sa villa. Hindi niya inabutan si Travis sa villa. Ang sir mo? Tanong niya kay Elsa na inabutan niyang nagugupit ng damo sa lawn. Hindi po umuwi kagabi, ma'am. Hindi umuwi? Hindi po ba kayo magkasama? Hindi na niya ito nasagot. Nagngingit-ngit ang kaloobang pumasok siya sa villa. Hindi niya maiwasang mainis nang maisip na malamang si Cassandra ang kasama ni Travis. Ganito na lang ba tayo ng ganito, Travis? Nanlulumo siyang napuupo sa couch. Here's the picture of my wife. Sabi ni Travis habang iniaabot sa isang private detective ang larawan ni Marian. And this is the guy. Pagkuha yung picture naman ni Rafael, kuha iyon sa kasal nila. Kasama nilang mag-asawa sa picture sina Gladys at Rafael. I want an immediate result. Bilin niya sa kausap. Yes, sir. Huwag ko lang malalaman na niloloko mo talaga ako, Marian. Seryoso na wika ni Travis sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.